Magandang hapon, Soxergen. Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Kinumpirma ngayon ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na nasa final certification na sila upang ganap ng maibalik ang kanilang online system at website. Ito'y matapos makumpleto ng State Health Insurance or Insurer ang kanilang komprehensibong ulat patungkol sa ransomware attack sa kanilang website. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas, hawak na ng National Privacy Commission o NPC ang kanilang ulat matapos ang ginawang pagbisita ng Information Technology Officers nitong kahapon. Masaya namang iniulat ni Pargas na walang nangyaring leak sa kanilang sistema, partikular na sa personal at medical information ng kanilang miyembro. Nabatid na kasama sa report na hinihingi ng NPC sa PhilHealth ay ang comprehensive account na nangyaring breach kasama ang mga personal data na posibleng nakompromiso at mga hakbang na ginagawa nila para hindi na maulit pa ang insidente. Matatanda ang September 22 nang atakihin ng Medusa ransomware ang PhilHealth. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Health o DOH na wala pang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ng ahensya sa gitna ng mga impormasyon na ang virus na ito ang dahilan ng pagkakasakit ng ilang residente sa Cagayan de Oro City. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2024 budget ng DOH, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na base sa kanilang verifikasyon sa kanilang regional at epidemiological surveillance unit sa Northern Mindanao ay wala pang confirmed na kaso ng Nipah virus. Ang mayroon lang aniya silang naitala ay pagtaas ng mga kaso ng flu-like illnesses. Sinabi rin ni Vergere na inactive na ang Philippine Interagency Committee on Zoonosis na kinabibilangan ng DOH, Department of Environment and Natural Resources o DNR, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Agriculture or DA at iba pang ahensya kaugnay ng Nipah virus. Naglabas na rin aniya ang komite ng General Advisory na umiwas muna ang publiko sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki, bilang fruit bats ang natural carriers ng Nipah virus. Binigyang diin ni Vergere na walang dahilan para magpanik ang publiko. Kinakailangan lang aniyang ipagpatuloy ang mga ginagawa ng kontra COVID-19 gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask kung vulnerable at maiging paghuhugas ng mga pagkain kinakain, lalo na ang mga putas. Siniguro rin ng DOH na handa ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM na makumpirma ang anumang kaso ng Nipah virus. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines ang frontliner sa pagtiyak ng mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang binigyang diin ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. kasunod ng isinagawang AFP Peace Forum sa Camp Aguinaldo kahapon. Ayon kay Secretary Galvez, ang mga brigade commander ang nakikipag-usap sa mga barangay official bago pa man isagawa ang halalan. Ipinapaalala niya ng mga commander sa mga barangay ang mga negatibong epekto kung magkakaroon ng karahasan sa halalan. Ang AFP Peace Forum ay inorganisa bilang bahagi ng paggunita ng National Peace Consciousness Month ngayong Setyembre. Sa ibang balita, itinuturing ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Raffy Tulfo na magandang pamasko para sa mga Pilipinong marino ang pagkakalusot sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill 2221 o Magna Carta of Filipino Seafarers Bill. Kasabay na rin aniya ito ng pagdiriwang ng National Maritime Week. Kasunod nito, nagpasalamat si Tulfo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatiba nitong sertipikahang urgent ang nasabing panukalang batas. Nagugunitang lumusot sa Senado ang naturang panukala makaraang makakuha ng 14 na botong pabor, walang kumontra at walang abstention.
Nakasaad sa naturang panukala ang pagtitiyak sa working condition ng mga Pilipinong mandaragat, gayon din ang standardization sa terms and condition ng kanilang employment. Gayon din ay para i-regulate ang operasyon ng mga manning agency at iba pa. Sa ibang balita naman, mas pinalakas na pagsusulong ng usaping pangkapayapaan, tampok sa Peace Symposium 2023. Sa ilang araw na pagtatapos ng National Consciousness Month ngayong Setyembre, isang aktibidad tungkol sa kapayapaan ang binigyang pagpapahalaga. Pinangunahan ni Captain Norsal Dimaporo, MNSA, Hepe ng Armed Forces of the Philippines Peace and Development Office, ang isa sa napakalaking event ng sinasabing Peace Celebration. Ang Peace Symposium 2023 na may temang The Synergy of Peace Building Actors in Sustaining the Gains of Peace sa Quezon City, na dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang sektor ng kababaihan, relihiyon at foreign communities. Layunin ng nasabing okasyon ang pagkilala sa mga naiambag at mga magagawa pa upang mas pagtibayin pa ang usaping pangkapayapaan tulad ng napakasensitibong peace process sa Bangsamoro. Dito ipinakilala din ang mga ahensyang nagtutulong-tulong tulad ng AFP, PNP at ng OPAPRU upang wakasan ang conflict na kadalasan ay naiuugnay sa mga malalayong lugar ng bansa. 4 na individual mula sa local at international sector ang nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa conflict areas na kanilang nasasakupan sa nasabing symposium. Kabilang sa mga dumalo, sina Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr., Presidential Assistant Wilben Mayor ng OPAPRU at Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa nasabing okasyon. Dito ipinunto ni OPAPRU Secretary Galvez ang kahalagahan ng pagkakaisa tungo sa long-lasting peace ng ating bansa. Dagdag pa nito, nagpasalamat ang kanilang ahensya sa pagpatuloy na suporta ng AFP sa usaping peace process, na anya noon pa man ay katuwang na ng ating pamahalaan at hindi ito makakamit kung walang malakas na kolaborasyon kasama ang sambayanang Pilipino. Ibinahagi rin ni Galvez ang dagdag na budget sa taong 2024 na nagkakahalaga ng 5 billion pesos para sa pamana project sa Bangsamoro at sa iba pang mga proyekto ng kanilang ahensya na nagsusulong ng mas pinalakas na usaping pangkapayapaan. Samantala, posible nang maiakyat sa plenaryo ng Kamara sa pagbabalik sesyon ang panukala upang ipagbawal ang online betting ng loto sa bansa. Ito ay matapos aprubahan ng House Committee on Games and Amusement and ang House Bill 9283, kung saan binibigyang diin na dapat ay pisikal at ginagawa sa mga autorisadong loto outlet ang pagtaya. Ang anumang pagbabago umano sa sistema o proseso ng paglalaro ng loto ay dapat aprobado ng Pangulo. Una nang sinabi ni Philippine Charity Sweepstakes Office na ikakasan nila ang test run ng online betting ng loto bago matapos ang buwan. At balak idulog ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL sa Metro Manila Council o MMC na mapalawak pa ang anti-counterfeit and piracy campaign ng nasabing ahensya. Sa pulong balitaan sa Philippine Information Agency o PIA, sinabi ni IPOPHIL Enforcement Office, OIC Attorney Christine Pangilinan Canlapan, na nauna nang nakipagtulungan ang lungsod ng San Juan upang maalis na ang mga counterfeit stores sa Green Hills, San Juan. Dagdag pa ni Canlapan na mula sa dating taguri sa Green Hills na counterfeit hub, ay balak nila itong i-remodel bilang tourism hub ng San Juan. At yan po ang balitang nakalap ng inyong Philippine Information Agency Region 12, Harlem Jude Ferolino, nag-uulat.